الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا بعده على محجة البيضاء ليلها كنهارها أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائل في حديثه أنه قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقال أيضا وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وبعد mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na magulang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa na namang araw na ating lubos na ipinapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Araw ng Jumu'ah o binansagan din na Yawmul Mubarak, araw na mapagbiyaya, na kung saan kahit mismo ang ating katiting na mga gawain ay katanggap-tanggap sa araw na ito mga alipin ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستبقوا الخيرات. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay magpasiklaban, magparamihan ng mga mabubuting gawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magparamihan sa kabutihan, hindi sa kasamaan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan, baga-ika ang pinakamainam sa bawat isa sa atin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng ating pagpugay at pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, atin po siyang pinapasalamatan, mga alipin ng Allah, sa lahat ng biyayang iginawad niya sa atin, sapagkat nakatotohanan na kung ating susubukin ang lahat ng biyaya sa atin ng Allah, kailanman ay hindi natin kayang bilangin ang mga biyayang ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Kung inyo ikang susubukin ang mga biyayang iginagawad sa atin ng Allah, kailanman ay hindi natin kayang bilangin ang mga biyayang ito, mga alipin ng Allah. Mga minamahal na tagapakinig, pasalamatan natin ang Allah sapagkat ang isang tunay na mananampalatayang Muslim ay parating nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya niya sa kanya. Nararamdaman mo man o hindi, nakikita mo man o hindi,
marami man or malaki man sa kakapiranggot or kakaunti, marapat lamang na ang isang alipin ng Allah ay parating nagpapasalamat sa Kanya. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kung kayo ay magpasalamat mula sa mga biyaya sa inyo ng Allah, ang kanyang mga biyaya mas dodoblihin at mas paparamihin sa inyo ng Allah. Ngunit kung kayo ay sumuway, alalaong baga na hindi kayo matutong magpasalamat sa Kanya, inna azabi lasyadid, tunay na ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakatindi. Mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumati tua mapaparatyaya ang Muslim, mati tua mu'min ang mapaparatyaya, na din na ba niya na makuha sa dunia na mapapadadam din sa ginawa niya sa kapanalamat sa Allah. Kenapa ayah kapanalamat na kay adnamiya kuwang kaasya? Kenapa ayah kapanalamat na adnamiya katali umarka ayaw maananiya na mapya? Haso kapanalamat sa Allah na lalayon agpiad din amiya kuwang kaamapya sa giyang kaayaduya. Lagi mo manakiad na rakawal na nalingkan kasambihan na kapanalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Apis niya ka. La hawla wa la quwwata illa billah. Mga alipin ng Allah, wala ka mang makita, wala ka mang maramdamang dumadating sa iyong mga kabutihan sa mundong ito. Marapat lamang na ang isang tunay na Muslim, tunay na mananampalatayang Muslim ay parating nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mga alipin ng Allah, ang nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang po sa pagbigkas. Ang pagpapasalamat kay Allah ay hindi lamang sa pagbigkas. Nasasabihin mong, Ya Allah, thank you. Ya Allah, syukran. Ya Allah, salamat sa biyayang ito. Sapagkat mga totohanan na ang pagpapasalamat ay pagsasala mga alipin ng Allah. Kung wala kang ibadah, tunay na hindi mo napasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yun lamang ang tanging dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah. Ang sabi ng Allah sa marangal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ko nilikha ika ang mga jin at ang mga tao, liban na lamang na ano? Tayo ay gumawa ng pagsamba. Pagsamba, pagsamba, pagsamba. At ang pagsambang ito ang pamamaraan na pagpapasalamat mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ngunit mga alipin ng Allah, masakit man sabihin na maraming gustong pasalamatan si Allah pero wala po sa gawa kundi sa salita lamang. Allahu Akbar. At ang bawat isa'y tanungin niya ang kanyang sarili. At dahil doon mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang naibigay nilang paksa sa akin na nais kong bigyan ng linaw, ipahiwatig sa bawat isa sa atin na hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, nakapulutan natin ng aral. At ito ang tinatawag na asbabul rizq. Rizq o biyaya. Papaano ba natin makakamtan ang tunay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi kung tatanungin natin ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang definition sa tinatawag na rizq. May kanya-kanyang definition. Pero mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan mo ang mga puntong iiwanan ko sa inyo, mga alipin ng Allah. Paganay, nagtanong ka, hay uripan wallah, kaapyaan tunaan ibatan kay manto.
kawasa ka sa miskin ka, pangit ka sa mataid ka, masasakit ka sa dasakit ka, mapuro ka sa mayto ka, maputi ka sa maytom ka, apiyaan tunaad ni mambabatad ka, hay uripin Allah, nagtanubing ka, kadipin di mo ng siku amal ka, amapiyak Allah. Allah. Tandaan mo, alipin ng Allah, anuman ang kalagayan mo sa mga oras na ito, dumidepende lang yan sa gawaing pagsamba mo kay Allah. Pagpapakahalimbawa mga alipin ng Allah, unahin natin sa mga taong mayayaman at may kaya. Unahin natin sa mga mayayaman at may kaya. Alam niyo po ba na ang pagiging mayaman or pagiging may kaya ay dalawa ang kahulugan? Dalawa ang kahulugan mga alipin ng Allah. Kung ikaw ay palasamba, yung pagiging mayaman mo ay limor ka wallah, ni'ma ang tawag ko. Subhanallah. Kung ikaw ay mayaman, may kaya, pero sumasamba ka, sumusunod, sumusukot, tumatalima kay Allah, ang pagiging mayaman mo ay ni'ma. Mahal ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung ikaw ay may kaya, mayaman, ngunit wala kang pagsamba, yang kana na kababaloy ka akawasan na murkar ka wallah, kapiya ka taya kanya dun sa pakaw subusub ka ang kadir ka din na yung suapoy ko na Allah. Dumedepende po sa ating gawa. Hindi basihan ang mayaman at mahirap. Ang basihan sa mundo ay gawa. Dahil ang tanging dahilan kung bakit dinikha tayo ng Allah ay upang magsagawa ng pagsamba. Hindi upang magparami ng pera, mag-ipon, magparami ng mga kung ano-ano dyan, magtago. La hawla wa la quwwata illa billah. At ang bawat isa'y tanongin niya ang kanyang sarili. Pumunta naman tayo sa mga dukha, maralita, mahihirap. Alam niyo po ba na ang pagiging mahirap ay dalawang kahulugan? Depende sa gawa. Kung ikaw ay mahirap, maralita, dukha, at ikaw ay palasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging mahirap mo, ang pagiging dukha mo, ang pagiging maralita mo, ay pagmamahal sa iyo ng Allah. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdahu ibtala." Igira akababayaan wallah sorry pa niya nakutupungan niya. Pag minamahal ni Allah ang kanyang alipin, sinusubukan niya. Palasamba ka? Always kang sumasamba kay Allah? Mahirap ka? Sabihin mong alhamdulillah. Huwag ka magreklamo. Ngunit kung ikaw ay mahirap na, maralita, dukha, tapos hindi ka pa sumasamba kay Allah, ang pagiging mahirap mo ay muhib sa iyo ng Allah. Murkar ka wallah. Ada ka pa na makasungsa, aluan na mo rin at kagiyam ka din sa mga siksar ka wallah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Beribira bitaro Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ. Sino man ika ang tumalikod sa pag-alala kay Allah. Sino man ika ang makalimot sa pag-alala kay Allah. Sinabi sa tafsir na ang zikr na ito ang Quran. Sinasabi ng ilan sa ating mga pantas na scholars, ito ang salah.
Magkagayon pa man kahit saan sa dalaway napakahalaga at tama mga alipin ng Allah. Sino man ika ang talikuran niya ang pag-alala kay Allah. Alalaong baga ang Quran. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bibigyan namin siya ng napakatinding pamumuhay sa mundong ito. Makapagintaw sa iyang kaya, dunya kapagintaw at tantulong umar din nakapagintaw. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Hindi pa nagtatapos. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at muli namin siyang bubuhayin sa kabilang buhay na siya ay bulag. Subhanallah. At sasabihin ng alipin ito, قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Hay kaninang ko, ino akong kapagod na purman abuta. Asukaw uyagakan sa dunia na pagpakanunong ako. Nasumbagan sa kanya ng Allah. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Terun Allah subhanahu wa ta'ala, inungan na masagad. Alam mo kung bakit nangyayari sa iyo yan? Dahil nung nabubuhay ka sa mundo'y dumadaan sa iyo ang aming mga aya, mga salita ng Allah, narinig mo na, pero kinalimutan mo, tinalikuran mo, binaliwala mo. Kaya ngayon sabi ng Allah, kakalimutan ka din namin sa araw na ito. Subhanallah. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag na huwag tayong makakalimot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, mga minamahal na tagapakinig, mayroong 5 asbabur rizq. Mayroong 5 na kung sa atin ay mapapaloob sa bawat isa, makukuha natin ang tunay na kahulugan ng rizq, ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Antay di mabubaya sa rizki wa Allah. Antay di makakikinanglan ko rizki wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamang tanurun makakikinanglan. Ugaid na ilo mga day, rizki abgakwang ka, umur ka. Ang kayo to, nagyang ko to, kialwa tanurun sa akbi ang unaad ni batad ka. Na uda asim ba nga ko Allah, nadabi. Subhanallah. Tulad ng binanggit ng ating Amir Sab kanina, nagsasala lang pag-Jum'ah, nagsasala lang pag-Eid, nagsasala lang pag-Ramadan. Pero pag wala ang mga yan, hindi mo makikita sa masjid. Naglolokohan tayo mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Niloloko mo sarili mo. Umpisaan natin ang 5 asbabul rizq na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, para makamtan natin ang rizq ng Allah, ang biyaya ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allahu Akbar. Unang katangian na kung mapapaloob sa bawat isa sa atin ay makakamtan natin ang rizq ng Allah. Rizq. Halal. Ano ito? Ang magkaroon ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. O ba man, napatiro na ka? Bisan ba yung kadiyamatan, nakiyatabungan sa kalak ko Allah? Nadakasin ba yung suko-suko? Ba't daro nakaakalak ka ayaw ka pasapot ka sa masjid na Ramadan? Kamamag pa din namiya ka-akaktim na ginamiya na sa Ramadan, namiya na ba mo sa masjid? Ginaya maalan yan na Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Namiya ka-akaktim, namiya mabiyab-yab ni susurutan na igila mga 5 waktu awajib, farida, ikalwa rukn, kung 5 rukn, wagama Islam. Hadimang kutuon. Naginanit mo ito nakakala ka. La hawla wa la quwwata illa billah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ Sino man sa inyo ang mayroong tunay na pagkatakot kay Allah, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Bibigyan siya ng Allah ng solusyon, bibigyan siya ng Allah ng butas na lahat ng kanyang problema ay susolusyonan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ At ririzkihan siya ng Allah ng rizq na hindi na niya namamalayan. Bigla-bigla na lang dumadating. Hindi na niya mabilang. Allahu Akbar. Pero wala tayong takot kay Allah. Wala tayong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganito ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Pangalawang asbabul rizq. Pangalawang mga kadahilanan na bibigyan tayo ng Allah ng rizq na madami. Ang tinatawag na tawakkul. Tawakkul o yung samranaw katawakkala. Sa Tagalog, pagpapaubaya kay Allah. Tayo ba ay nagpapaubaya kay Allah subhanahu wa ta'ala? Alam niyo po ba ang mga sahaba, ridwanullahi alayhim, kaya sinawag sila radiyallahu anhum wa radu anhu. Bakit sila tinawag na ganun? Nakontento sa kanila si Allah kasi nakontento din sila kay Allah. Ikaw ba? Kontento ka sa bigay sa'yo ng Allah? 5 times a day na binigay sa'yo ni Allah na itinalaga sa'yo sa mundong ito na kumbaga ito ang amana natin ay hindi mo magawa? Sad na kisat tawa, di na tinagyan ka, di mawakto, na di masusuat ko kukuman wa Allah, di masusuat ko Allah, na di ka masusuat sa Allah. Subhanallah. Para makuha natin ang rizq ng Allah, sabi ng Allah, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Sabi ng Allah, sino man ang magtawakkul, sino man ang magpaubaya kay Allah, magpaubaya ka kay Allah ng buong 100%, tunay na si Allah ay sapat na mga alipin ng Allah. Kaya tangkaan din sa Allah. At tawakkal kaum, as kaya tangkaan siya kita nun mga alipin ng Allah. Ugin na dapat tawakkul. Walang pagkatawakkul o pagpapaubaya kay Allah. Bakit? Mas umaasa kayo sa kapwa nyo tao kaysa kay Allah. Kahit hindi nagsasala, wala siyang pake. May nauutangan siya. Kahit hindi magsala, okay lang. Bakit? May pwesto siya. May pera siya. Hindi siya nagpapaubaya kay Allah. Ang tunay na nagpapaubaya kay Allah, sumusunod kay Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. At ang pagpapaubaya kay Allah ay ang atitwak at tawakkal na bil asbab. Gagawa tayo ng dahilan para makamtan natin ang ating ipinapaubaya kay Allah. At ibiro kaya Allah, napakalaba ko nga, nakakalusa, naka-apostol, ako baka ba dumiiga? Ay, may kapalaba nga. Sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, mayroon siyang napansin na isang lalaking parating nasa masjid at never umalis sa loob ng masjid. Pumigit kumulang 1 week na, andun palagi yung lalaki. Inobserbahan niya, palagi sa masjid. Ibadah, qiraatul Quran, zikr, palagi sa masjid. Napansin ito ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu at kanyang nilapitan, ya fulan, anong ginagawa mo? Sabi niya, ibadah, pag-alala, pagsamba kay Allah. Pinufokus ko, dito ko sa masjid, hindi ako maalis. Sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kumusta ang pamilya mo? Kumusta ang mga negosyo nyo, income ninyo? Sinabi ng lalaking ito, ya Umar, pag ikaw ay nagtawakkal kay Allah, siya nang bahala sa lahat. Huwag kang matakot, siya na sa lahat. Kahit iwanan mo pamilya mo, siya nang bahala. Ano sabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu? Akhtabta.
Niyariban ka. Kenapa kaya nang katawakul ka kata talunganan? Hindi yan pagtatawakul. Dahil ang pagtatawakul o pagpapaubaya kay Allah, kinakailangan ng gawa. Kinakailangan ng gawa. Hindi mo, sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hindi mo ba narinig ang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala? وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Ano sabi ng Allah? Sa kabila ng naisagawa mo na ang hak sa iyo ng Allah, naisagawa mo na ang salah para kay Allah. Ano sabi ng Allah? Maghiwa-hiwalay kayo sa kalupaan at hanapin ang kanyang biyaya. Ang bakabid mo ito. Paano makukuha ang risk? Walipin ng Allah. Ikatlong magiging dahilan ng risk sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpaparami ng istighfar. Hindi lang risk ang makukuha natin sa istighfar, mga alipin ng Allah. Ito ang hindi alam ng karamihan eh. Alam niyo po ba sa Islam, walang baog? Walang baog. Kaya kung maririnig natin ang kwento ni Abraham, so Ibrahim alayhi salam, di ba nung unang asawa niya na si Sarah, hindi sila nagkaanak? Nagkaanak si Ibrahim sa ikalawang asawa niya na pinayagan ni Sarah, sa kapahintulutan ni Sarah, sa kapahintulutan ng Allah, si Hajar. Ang unang anak nila ay si Ismail. Pero hindi mustahil kay Allah na kahit napakatanda na ni Sarah at Ibrahim alayhi salam ay hindi sila magkakaanak. Anong ginawa ni Ibrahim alayhi salam para magkaanak sila? Hindi mo pwedeng sabihin baog si Ibrahim. Hindi mo pwedeng sabihin baog si Sarah. Hindi. Walang baog sa Islam. Anong ginawa ni Ibrahim? Kasi pagsubok yan ni Allah eh. Huwag mo sabihin baog. Anong ginawa ni Ibrahim alayhi salam? فَاسْتَغْفَرُوا اسْتِغْفَارًا. Pinatindi niya ang pag-i-istighfar, paghingi ng tawad kay Allah. Hanggang sa sinabi ng Allah, biniyayaan siya ng isang anak na propeta din. At ito si Ishaq, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita ninyo? Ang pag-i-istighfar, hindi lang pagpaparami ng rizq, pagpapaganda din mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, o pagpaparami rin ng anak. Sabi ng Allah sa marangal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahu akbar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Humingi kayo ng tawad kay Allah. Mag-istighfar kayo kay Allah. Paramihin ng pag-istighfar kay Allah. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Ibababa sa inyo ni Allah ang kanyang biyaya at ito yung ulan. Ang pagpaparami ng istighfar ay pagdating o pagtawag din ng ulan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. Ang pagpaparami ng istighfar, paparamihin din sa iyo ng Allah yung kayamanan. وَبَنِينَ. Paparamihin ng Allah yung mga anak. Bibigyan ka ng mga anak. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Gagawin ka ng Allah ng mga hardin sa paraiso. وَالْأَنْهَارِ. At mga ilog sa paraiso. Ino ka pinakikatabi sa hardin, ago ilog sa paraiso, kataw ka kung sunda. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat isa'y tanongin niya ang kanyang sarili. Ikaapat, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil maikli lang ang ating oras, dadaanan na lamang natin. Para makuha natin ang rizq ng Allah, maging mabuti sa pakikipagkamag-anakan. Subhanallah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man sa inyo ika ang gusto niya
na humaba pa sa kanya ang kanyang kayamanan, tumagal sa kanya. At sino man sa inyo, ika, ang gusto niya na humaba ang kanyang buhay, maging mabuti sa pakikipagkamag-anakan. Subhanallah. Kenapa sama santan lima tu naik na makapamisi sa tutungan ini naik na mapipikiran apa bang mana hindi na mabutang dap maka isa gawin ay naipugisin at tunay kang biling iyo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mahabang usapin ito pero maikli lang ang ating oras mga alipin ng Allah. Ikalima, na upang makuha natin ang rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na tagapakinig. Nabanggit natin ang takot, ang tawakkul, nabanggit natin ang pag-iistighfar, nabanggit natin ang pagiging mabuti sa kamag-anakan, at ang ikalima, ang paggugol, paggamit ng kung anong meron ka para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang dapat tandaan ng bawat isa sa atin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa marangal na Quran, مَا أَنفَقْتُمْ فِي شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ. Sino man sa inyo ang gumasta para kay Allah, huwag na huwag kang mangamba na nabawasan ang iyong, ano nga ba ito? Kayamanan. Bagkus papalitan ni Allah, at sa hadith, bagkus mas dinagdagan pa sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga minamahal na tagapakinig, kailangan mapaloob sa atin ang limang ito kung nais talaga natin makamtan ang tunay na rizq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur